Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for electromagnetics at ang topic natin ngayon ay field arising from a continuous volume charge distribution. So dito sa topic na ito, may estimate natin kung gaano kalaki ang electric field. Depende dun sa bugkos ng electric charge na yon. So usually ang laging kinocompute dito ay yung dami ng charges, kasi from that may estima natin kung gaano kalaki ang magiging electric field nun. Okay? So ang pinaka-formula ng ating volume charge distribution or rho sub B is equal sa limit ng delta B, okay, approaches to 0, that is delta Q over delta B. So ang Q natin, that is the charge, yung small b naman natin, that is the volume. Okay, so another formula ng delta Q natin is equal sa rho sub B times ng delta B. So pag ito kinross multiply mo doon, makukuha mo yung pinaka formula ng delta Q mo. So we integrate both sides, kaya nakuha natin yung pinaka formula ng ating charge, which is equal to the volume integral ng rho sub B dB. So ibig sabihin, dahil isang integral lang yung nakita mo dito, since volume to, so in order for you to get the Q, naka-triple integral yan. Okay, kasi dB ito. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit yung formulang natutunan ninyo kanina. So, sa problem number 1, determine the total charge inside of the volume indicated. Rho sub B is equal to 10z squared e to the negative 0.1x sine ng pi y. So, ang value daw ng ating x ay naglalaro from negative 1 to 2, at ang value ng y natin ay naglalaro from 0 to 1, and ang value naman ng z natin ay naglalaro from 3 to 3.6. So dito sa problem na ito, kung mapapansin mo, yung given sa ating equation ay naka-Cartesian. So kaya Cartesian din yung given na mga coordinates niya. So pwede din pumasok dito as a complexity nitong problem na ito. Pwede pumasok dito na yung mga equation ng ating volume charge density ay naka-cylindrical or naka-spherical. O kaya naka-Cartesian to, pero ang nakalagay naman dun sa mga coordinates niya ay naka-cylindrical. So kailangan i-convert mo muna yung mga cylindrical coordinates na yun sa Cartesian bago mo gamit yung pinaka-data ng rho sub B mo. So yun yung mga complexity na pwedeng pumasok dito sa topic ng volume charge density, as well as pati yung triple integral. So pwede ka magkaroon ng integration by parts. Okay, so yung mga integration ng mga trigonometric function, so lahat yun ng mga pinag-aralan nyo sa integral calculus, pwede lahat yun pumasok dito, kasi pwede yun maging example nung pinaka-data ng ating volume charge density. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang pinapahanap ay yung pinaka-total charge, okay, dun sa loob ng volume charge density na yun. Okay, ito yung given sa ating volume charge density at yung mga coordinates ng ating volume charge density. So, formula Q is equal sa triple integral ng ating rho sub B dB. So, since Cartesian yung given coordinate system sa atin dito, so ang dB natin ay equal sa dx dy dz. So, kapag kunwari ang given sa iyo ay cylindrical or spherical yung pinaka-coordinate system niya, so may respective na dB tayong ginagamit dun na natutunan nyo sa vector calculus natin. Okay? So, triple integral. Okay? Sinapshoot na natin dun yung mga limit ng ating xyz. Tapos, yung pinaka-equation natin ng rho sub B, that is 10z squared e to the negative 0.1x sine pi y. Tapos, yung dB natin, that is dx dy dz. So, sineparate natin isa-isa lahat yun para makita nyo kung paano natin i-integrate bawat term. Okay, so nilabas natin yung pinaka-constant term, which is 10. Okay, so kaya ganyan ang kinalabasan ng pinaka-equation natin. So ang una nating i-integrate si z. Okay, kasi mas madali yun. So yun muna ang i-integrate natin. So we let q is equal to z, and derivative ng u natin is equal to dz. So we use the power formula sa integral para ma-integrate natin tong c squared. So pag in-integrate mo yan, ang kalalabasan ay c cube over 3.
Okay, so, tsaka i-substitute natin ngayon yung pinaka-limit from 3 to 3.6. So, ang kalalabasan, 10 times the quantity ng 3.6 cube over 3 minus 3 cube over 3. So, when you simplify this term, ito yung magiging kalalabasan na data, 10 times ng 15.552 minus 9. So, yung difference nitong term na to, ang kalalabasan nun ay 6.552 times ng 10, and that will give you a value which is 65.52. Okay? Now, integrate naman natin yung sa x na equation. Okay? Kasi mas madali yun i-integrate. So, yung nakuha natin sagot kanina, which is yung sa z, 65.52, that will be a constant variable now. So, nasa labas siya ng integral. So, yung limit ng x natin is negative 1 to 2. Tapos, e to the negative 0.1x dx. Okay, so we let u is equal to negative 0.1x, and then, ang derivative nun, that will give you negative 0.1 dx. So, ang dx natin, okay, if you divide both sides by negative 0.1, so that will give you du, okay, over negative 0.1. Okay? So, pag sinabstitute mo siya dito sa dx na to, yung 1 over negative 0.1 na yung mamumultiply dun sa 65.52. Kaya naging 65.52 over ng negative 0.1. Tapos, integral from negative 1 to 2 ng e to the negative 0.1x dx. So, ang integral ng e to the x ay e to the x din. So, kaya ang kinalabasan ito pa din. So, 65.52 divide mo ng negative 0.1, that will give you negative 655.2. So, ang integral ng e to the negative 0.1x is just the same, e to the negative 0.1x from negative 1 to 2. So, we substitute that limit dun sa pinaka-integral na nakuha natin. So, that will give you negative 655.2 times the quantity ng e to the negative 0.1 times 2 minus e to the negative 0.1 times 1. So, pag sinimplify mo yung term na yan, that will give you negative 655.2 times the quantity ng e to the negative 0.2 minus e to the negative 0.1. So, pag kinumpute mo yan sa calculator mo, ang kalalabasan na data ay ito na. So, negative 655.2 times 0.819 minus 0.905. So, pag kinuha mo yung difference itong term na to, that will give you negative 0.086. So, times dun sa value nito, which is negative 655.2, that will give you a value which is 56.347. Okay? Now, integrate naman natin ay yung equation ng ating y. So, ang nakuha nating sagot from the last time ay 56.347. Okay, so nilabas natin kasi yun yung magiging constant variable natin doon sa integral. So, kaya ito yung naging equation natin. 56.347 integral from 0 to 1 ng sin pi y dy. So, we let u is equal to pi y, and then ang du nun ay equal sa pi dy. So, ang magiging dy natin, okay, ay equal sa du, okay, over pi if we divide both sides by pi. Okay, so yung dy na yan, ang equivalent niya 1 over pi. So yung 1 over pi na yun, mamumultiply ngayon doon sa pinaka-constant variable natin, which is 56.347. Kaya ang kinalabasan, 56.347 over 5. Okay? Tapos, integral from 0 to 1 ang sin pi dy. So, ang integral ng sin, okay, ay negative cosine. Kaya ganito ang kinalabasan niya. So, 56.347 over 5, that will give you 17.936. Okay? Tapos, ang integral ng sin pi y, that will give you negative cosine pi y from 0 to 1. So, 17.936, okay, times, okay, negative cosine pi times 0 minus ng negative cosine pi times 1. So, kung mapapansin mo dito, binaliktad ko siya. Okay? Kinorek ko lang, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo bakit ko binaliktad siya. Kasi may something dun sa problem nito. Okay? Kasi kapag hindi mo siya binaliktad, ang magiging value ng data mo 0. Okay? So, kung magiging 0 ang data, okay, ng ating charge, imposible na yun. Okay? Kasi, sabi niya, itong volume charge, okay, density equation natin na ito, na given, okay. Ibig sabihin, laman yan ay puro charges. So, dyan sa pinaka-volume charge na yun, lumalabas na walang laman yung pinaka-volume na yun. Imposible na naman yun. So, ibig sabihin, there is something wrong doon sa limit na ibinigay niya. Baka ito ay 1, tapos ito ay 0. Okay? So, kaya natin kinorek yun. Okay? So, kaya,
17.936, that will give you negative cosine 0 plus cosine pi. So that will give you 17.936. Tapos, cosine ng 0 ay 1, so kaya naging negative 1 plus cosine pi, that will give you negative 1. Okay, so ang pagpindot nito sa calculator para makuha mo yung pinakatamang sagot, dapat naka-region kasi naka-region yung given sa atin dito. Okay, so negative 1 minus 1, that will give you negative 2 times nung 17.936. So ang magiging Q natin, that will give you negative 35.872 coulomb. So ibig sabihin, ang laman nitong volume charge na ito, density, ay puro mga negative charge kasi negative sign yung nakuha natin dito. Okay? Now, let us discuss streamlines and sketches of fields. So, dito sa topic na ito, pinag-aaralan lang natin kung paano kuhaanin yung pinaka-equation, okay, ng electric field para ma-sketch natin yung mga streamlines na yun, okay, na nanggagaling dun sa electric field ng electric charge na yun. Okay, so yan yung mga itsura ng mga sample ng mga streamline at sketches ng electric field na yan. So, sabi natin sa physics 2, okay, kapag positive charge, okay, ang electric field ay laging papalabas. Kapag negative charge naman, lahat naman ng electric field ay papasok. So dito, kung makikita mo yung mga sketches ng ating fields dito, yung streamlines niya ay puro pa outward. So ibig sabihin, sinasabi niya sa iyo na yung dot na yan o yung electric charge na yan ay positive charge. Kapag yung arrow ay puro papasok, ibig sabihin yung electric charge na yan ay negative. Okay, kasi lahat ng negative charge puro papasok ang streamlines. Tapos lahat naman ng positive charge pa outward naman ang streamlines niya. Okay? So, ito na yung pinaka-formulang gagamitin natin para ma-determine natin yung pinaka-streamlines ng ating electric field ng electric charge. Okay, so ang formula nun ay ito. dy over dx is equal to E sub y over E sub x is equal to y over x, or that is equal to dy over y equal to dx over x. Okay? So, parang kinross multiply mo lang ito. Yan. Kaya mo nakuha to. So, another formula, kapag sinimplify mo yung buong term din na yan, that will give you ln y is equal to ln x plus c, or that is ln y is equal to ln x plus ln c. Okay, kasi lahat naman ng ln ng constant ay constant pa din. Okay, so ang pinaka-general equation na kalalabasan nun, y is equal to cx. Okay, so dito ngayon papasok yung mga topic ng differential equation nyo, kung saan gumagamit tayo ng mga variable separable. Kasi kung mapapansin mo, magkahiwalay yung variable ng x at tsaka y dito sa pinaka-formula nya. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga formulang na pag-aralan nyo lang kanina. So, sa example number 1, given the field E is equal to 15x squared y ax plus 5x cubed ay, determine the equation of the streamline that passes through point P, which is 2, 3, negative 4. Okay, so dito, pinadidetermine yung pinaka-equation ng ating streamline para ma-sketch natin yung pinaka-electric field, okay, nung pinaka-charge na yun, na located daw sa 2, 3, negative 4. At ang equation ng ating electric field ay ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang pinaka-given formula sa atin to get the streamline ay ito. E sub y over E sub x is equal to dy over dx is equal to y over x. Okay? So, itong term lang na itong gagamitin natin. Tsaka ito. Okay? Kahit ano naman sa kombinasyon na yan, parehas lang din naman yung sagot na makukuha mo. Okay? So, ang E sub y natin, ito yun, yung sa direction ng ating y-axis, which is 5x cubed. Okay? Yung component vector nun. Tapos, yung component vector naman ng x natin, ito yun. Okay? So, kaya 15x squared y is equal to dy dx. Okay? So, dito, masisimplify na natin to. Yan, 15 tsaka 5. That will give you 3 dun sa denominator. Okay, kaya ito din, masisimplify din natin ito. Okay, may matitirang x dun sa ibabaw nun sa numerator. Kaya naging x over 3y is equal to dy dx. Okay, so we cross multiply. Okay,
So, kaya ang kinalabasan, x dx is equal to 3y dy. Okay? Tapos, i-transpose mo yan sa kabilang side. So, kaya ang kalalabasan, 3y dy minus x dx is equal to 0. So, we integrate. So, magiging 3 integral ng y dy minus integral ng x dx is equal to 0. So, we use the power formula to integrate this variable. Kaya ang kinalabasan, 3, tapos ang integral ng y, that will give you y squared over 2, tapos ang integral naman ng x, that will give you x squared over 2. Okay? So, kaya ganyan ang kinalabasan ng equation 3 times ng y squared over 2 minus ng x squared over 2 is equal to c. Okay? Kasi pag in-integrate mo yung any variable is constant. Okay? Which is c. So, ang kalalabasan nito, that will give you 3y squared minus x squared over 2. Okay? Kasi may constant denominator tayo doon. Common. Okay? Is equal to c. Tapos ito, i-cross multiply mo doon, any number multiplied by the constant is constant pa din. Kaya ang kinalabasan, 3y squared minus x squared is equal to c. Okay? So, gagamitin na ngayon natin yung given points na yun na 2, 3, negative 4 na yun dito sa pinaka-equation natin para makuha natin yung pinaka-value ng c at makuha natin yung pinaka-equation ng ating streamline. Okay? So, we substitute the value ng mga x and y kahit may present na z doon. Wala naman tayong z dito sa pinaka-given data. So, hindi na natin siya gagamitin. So, kaya ang kinalabasan, 3 times ng 3 squared minus 2 squared is equal to c. So, that will give you 27 minus 4 and that will give you 23. So, tsaka mo ngayon buuin na yung pinaka-equation mo. That will give you 3y squared minus x squared is equal to 23. So, that will be the equation ng ating streamline. So, kapag nag-set ka na kapag ang value ng x mo ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, makukuha mo yung pinaka-value ng y mo. Tapos, lahat ng mga coordinates na makukuha mo lahat doon, pag pinlat mo, ganun ang kalalabasan ng pinaka-sketch, ng pinaka-streamline ng ating electric field. Okay? So, dito sa problem na ito, hindi siya masyadong mahirap kasi na magkasama yung mga variable ng y natin sa dy natin at yung x natin sa dx natin. So, paano ba ito nagiging komplikado? Kapag dun sa equation mo, okay, dun sa x mo, naging dy dun, tapos dun naman sa y mo, naging dx naman siya. Okay? Parang hindi nagsama-sama yung tamang variable sa tamang differential niya. Doon nagkakaroon ng complication nito at naging komplikado yung pinaka-problem. Doon pumapasok ngayon yung subject ng differential equation wherein you have to use yung pinaka-theory sa variable separable on how to separate those variables para mailagay mo yung mga variable x mo sa tamang differential niya which is dx tapos yung y mo sa dy mo naman. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!